pastor. Wow! Praise the Lord, Amen! Kaya huwag niyo limitahan ng Diyos. Hanapin ninyo ang Diyos nang walang reklamo. Ha? Huwag mo puntahan nito, ilan naman ang tao. Huwag mo tingnan yung tao. Ang tingnan mo yung napupulot mo, yung natatanggap mo. Praise the Lord, Amen! Marami na nakarinig. Sarado ang isip. Barado ang puso. Paano tatanggap? Ha? Kaya ikaw na manatili ka dito. Nakatikim ka, nabuksan ang isip mo, nabuksan ang puso mo, maluwag na matatanggap mo ang salita ng Diyos. Amen! Praise the Lord, Amen. Una-una lang yan, nauna ako. Ha? Maaaring si Brother Jun nauna sa amin na. Yan, ako 60 years old na. Ha? Ay, ibilis ko, sorry. Ha? Aba, napakasala ng mga tao umaabot sa kanyang edad. Kuya, kahit kulang edad na brother ang gusto kong marating. Purihin ang Diyos. Praise the Praise the Lord, Amen. Kay sarap magpuri sa Diyos. Kay sarap magtrabaho na ang boss mo ay ang Diyos. Praise the Lord, Amen. Ha? Hiningi ko yan. Hiningi ko yan. Panginoon, pwede bang? Magtrabaho na. May trabaho na. Ikaw ang amo. Ayaw ko na ng tao. At sa bahay lang ako. Ay sabi nga walang imposible sa Diyos, diba? Praise the Lord, Amen. Trabaho pa rin. Sabi ko, pwede bang magtrabaho na ikaw ang amo ko? Hindi ko naman sinabing, tatambay lang ako. Hindi ko sinabing, Panginoon, pwede bang magtambay lang ako? Pwede bang magtrabaho na ikaw ang amo ko? Ayaw ko na kasi ng amo ay tao. At doon sa mga ayaw tumanda, ayaw kumulungan ng balat. Ang dami ko narinig na ganyan. Gusto kong ka 75 lang ako kasi kapag 75 years old ako ay medyo pure pa yung balat ko. Pure pa. Yung mukha ko, maganda pa. Ha? Wow! Ako hindi ko inisip yan. Sapagkat kapag ang Diyos ang kasama mo, hindi isipin yung appearance mo. Napapangit ka. Praise the Lord, Amen. Ha? Kapag ang puso, ang magdadala sa'yo. Ha? Yung tunay na kagandahan ang gagaling sa kalooban. Amen! Praise the Lord, Amen. Hindi ko naisip na kalulungkot ang balat ko. At kung dumating yung panahon na yun, ano ay kalulungkot ko? Sapagkat alam ko, nagagampanan ko ang ipinag-uutos ng Diyos sa akin. Praise the Lord, Amen. Sa totoo lang po, sa totoo lang, kung pwede lang ako mamatay, huwag na. Ito na ako eh. Pinagsisigawan ko si Jesus. Di ba? Kasi sa langit, wala ka ng paghihirapan. Lahat kayo doon. Sama-samang nagpupuri sa Diyos. Yun yung pinaghirapan mo dito sa lupa. Mag-worship ka na lamang sa langit. Dito ang paghihirap. Dito mo maipapakita at mapapatunayan sa Diyos na mahal mo talaga siya. Praise the Lord, Amen. Kaya dapat dito tayo gumawa at huwag tayong magreklamo. Ha? Ano ba naman yan? Pero nalalagi ang ulang, oy, huwag kayong ganyan. Bawat pagkain ay kainin may pasasalamat. May pasasalamat. Kaya kayo sanay na kayo manalangin bago kumain, ha? Eh kung na-allergy ka, ipag-pray mo, Panginoon, ikaw naman ang dakilang manggagamot. Ha? Sa ngalan ni Jesus, itong mga kung ano-ano na dulot ng pagkain ng ganito, ng hipon, para ma-allergy ako. In Jesus' name. Subukan mo, Beverly, ha? In Jesus' name. Ikaw allergy, wala ka na, kakain ako ng manok. In Jesus' name. Ha? Bakit?
Ito nga, natatanggal eh. Praise the Lord. Amen. Ha? Kilalanin niyo ang Diyos. Ang lahat ay nasa Diyos. Lahat. Masakit ang ulo mo, hindi ako pupunta sa gawain. Sino ang dakilang magagamot? Si Jesus. Praise the Lord. Amen. Ha? Kung masakaya sa buhay ka, huwag kang susuko. Paraan lang ng kaaway yan. Sinasakit-sakitan ka ng ulo. Dinalagyan mo naman ang katuliran. O, masakit ang ulo mo, hindi na ako pupunta sa gandang. Ha? Dinaanan ko yan. Layo-layo lang pinupuntahan ko. 2 oras ang biyahe. Mag-worship ako. Takot ang ulo ko. Panginoon, ikaw lang kilang magagamot. Pagkaligin mo ako. Pupunta ka sa gawain ko. Hindi pwede hindi. Ha? In Jesus' name. Kaya binigyan niya ako ng give of healing. Ha? Kasi pag may sakit ako, Panginoon, ikaw lang kilang magagamot. Ikaw sakit ng ulo sa pangalan nito, tumayan sa katawang ito, sa pagkatemplo ng banal na Espiritu ng katawang ito. Praise the Lord. Amen. Kaya kaya naman, kasi siguraduhin mo, na talagang ang Espiritu mo, na nagkakas out sa bad spirit, ay galing sa Diyos. Kasi kung hindi, tatawanan ka lang ng bad spirit. Why? Why? Magkakampi tayo. Huwag mo panisin. Sasakatin pa ng tulo ang ulo mo. Diba? Kaya dapat maglinis kayo ng puso. Ha? May nakaaway, oy. Kapag kinantik ka, siyempre nasasaktan ka naman. Ha? Panginoon, sakit ah. Sakit. Dati, nung kabataan ko pa, kapag nasasaktan ako, Panginoon, sakit naman. Sinasabi ko talaga yan, Panginoon, ang sakit-sakit naman. Sabi ko. Pero Panginoon, wala ang sinabi ko sakit na to sa sakit na pinagdaanan mo sa krus. Praise the Lord. Amen. Ano yan? Nilaman ko sa pinig ko. Solo lang ako sa room. Panginoon, sakit naman. Sakit. Nagmamahal ka tapos di ka naman mahal. Iwanan ka. Pero, ganun naman. Panginoon, di ba? Mahal mo kami. Kaya ka nga nasaktan eh. Kaya ka nga pinako sa krus. Ako, hindi ba naman ako pinapako sa krus ah? Kinakausap ko si Jesus ng gano'n. Kaya tayo wala sa sakit na to, di ba Jesus? Praise the Lord. Amen. Kaya nasa sitwasyon, hindi ako magtataka, ganito ako ngayon. Ha? Hindi ako magtataka. Wala kayong ikakatuwiran sa akin pagdating sa faith. Eh kasi tita. Sige. Ha? Yung aking Jocelyn tumawag. Pagsagot ko sa phone, yung si vocalist, kararating lang na bago, hindi mo punta ka. Si tita, ano? Kasi katulog ko, ganun ba? Sabi ko, punta ka dito kasi sigal ang mundo dapat. Sabi ko, punta ka. Wala pa si Vincent. Ngayon ako sumagot ng phone na nag-start ng gawain. Kasi kaluluwa, di ba? Kaluluwa sinagot ko. Pinapupunta ko. Sabi ko, kahit ano yung abutan mo, basta ang mahalaga pumunta ka. Nandiyan na siya sa may bagong silang, di ba? Wala kayong irarason sa akin pagdating sa gawain. Kasi dinaanan ko yan. Nasa loob kayo ng bubong, may electric fan. Ako yung inatinan ko, walang bubong. Ha? Ang gawain, alas 5 ang worship. Alas 9, nandun na ako. Nandun ako nakatutok sa harap ng stage. Kung wala na umaraw, nandun ako. Basta nandun ako. Ha? Kasi naanak ko si God. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Pag binigyan tayo ni God ng merienda, may merienda pa tayo doon. Kung wala kang baon. Nanganak ko si God at hindi ako nabigo. Nasumpungan ko siya. Daladala ko na siya ngayon. Ha? Wala lang malapit sa Diyos na itinataboy ng Diyos. Praise Praise the Lord. Amen. Wala. Kaya nga Jesus napako sa krus para sa makasalanan. Hindi naman para sa mga banal. Pero may prayer ako. Gusto ko maging banal. Praise the Lord. Amen. Ha? Gusto ko maging banal. Kaya ngayon 13 days na yun nag-test sa akin. Sabi ko, ay, salamat. Buo na yung bukas ko. Alam ko na. Ha? Wala na akong kailangan. Si Jesus na lang.
Praise the Lord. Amen. Ha? Eh, ano tayo din, di ba? No. Okay lang sa'yo, may ito ka sa pag-aaral? Okay lang? Okay lang ba? Kung graduate ka man ng high school, wala kang tatay eh. Sigad ang tatay mo, di ba? Praise the Lord. Amen. Meron pa ba nangyayari ng faith mo mula sa probinsya? Nagkasama kayo ng mama mo. Walang trabaho ang mama. Ha? Okay lang sa inyo, hindi makapag-aral? Okay lang. Ako nga eh. Pinagpalit ko yung offer sa akin na makapag-aral ako dahil sa 3 kong kapatid na babae na dalaga. 3. At hindi lang kayo 3 ngayon. Ha? Ang dami nag-offer sa akin mag-college. Sure na makakagraduate ako. Kasi may mga pera yun talaga. Pero dahil mahal ko 3 kong kapatid na dalaga, nasa kubo tumira, at hindi naghiwalay dahil nagkasundo kami na ate, hindi kami maghihiwalay. Basta nandyan ka. Eh, hindi ko sila iniwanan. Ha? Ang kapalit na yung edukasyon ko sa college, hindi ako nakapag-aral. Ha? Sino yung handa magsakripisyo ng buhay para sa minamahal? Sino? Magsasakripisyo kayo ng buhay para kay Jesus. Praise the Lord. Amen. Kaya ako, kung hanggang kailan ang itatagal ko sa mundo, kailangan gumawa ako ng gumawa para kung ako ay kunin na sa takdang panahon ng Diyos, wala akong natira na hindi tapos. Ha? Wala akong naiwan ng hindi tapos. Sa ipinagagawa ng Diyos namin. Pag tinawag ka ng employer mo, ay, Kim, ikaw dito, sanding ko na yung pinagagawa ko. Messi. Hindi mo pwede sabihin, sir, kasi napuyat ako, sir, kasi ano, wala na. May time limit yan. Homework, the following day ang submission? Hindi pwede, sir, kasi wala akong computer, sir, kasi ano, brown na sa walang ganong dahilan. May pwede ka ba reklamo sa professor mo? Sa teacher mo, wala. Kapag binigyan ka ng assignment homework project, gawin mo yan sa paano mang pamamaraan. At ako, kung ano ang pinagagawa lang niyo sa akin, tutuloy ako. Tutuloy lang ako. Praise Praise the Lord. Amen. Ha? Ano bang mali dito? Ipayag mo si Jesus? Si Jesus na naging tao? Nasabi sa Biblia? Sa John, unang 1:4-1-3? Huwag niyo paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanilang espiritu. Sa halip ay subukan muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Praise the Lord. Amen. Jesus ay naging tao. Ang lahat ng bagay ay nalikha ayon sa salita. Sa simula pa'y naroon na ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay naging tao, si Jesus. Praise the Lord. Amen. Kaya walang duda na ang nandito na sumasa akin ay Espiritu mula sa Diyos. Praise the Lord. Amen.